Yan po, welcome back dito no, sa De Enrica YouTube channel. Well, mabilis ang content lang po to, no? Dahil sabi ko nga sa inyo, tayo po ay nanonood ng iba't ibang balita, no? Mga interview galing sa mga legit speakers, no? Mga professional speakers, at tayo po ay magbibigay lamang ng komento. Okay. Ngayon, ang ating mong topic nandiyan na po sa thumbnail natin, no? Yung picture na yan, no, na kumalat nung kasagsagan ng bagyo kung saan papalabas po ng bansa ang ating VP Sara Duterte. Well, pansinin niyo po, yung video na yan, tila hindi talaga yan kuha, no, sa cellphone. At yan mukhang kuha, no, sa isa sa mga CCTV ng paliparan, di ba? The way I look at it, parang galing talaga yan sa CCTV. So yan din ang pakiwari, no, ni Prof. Tikia, no, isang kilalang profesor, di ba? At ayan, kung galing man yan dyan sa CCTV ng Baliparan, sa tingin ko po yung mga ganyang klase, no, ng video, mga footage na ganyan, hindi po basta-basta yan nare-release, no. Hindi po yan hindi naman siguro, hindi po pwede dyan, no, magmarites yung mga gwardiya dyan at maglabas ng video dahil pa yung pananagutan, lalo na kung sino yung naka-duty, di ba? During that time. So, kasi wala naman pong mga litrato, no, na ipinapalabas ang Vice President dahil pribadong biyahe po yun ng kanyang pamilya na coincidentally nangyari during bagyo. Diba? Katulad po nung F1 race, no, sa Singapore na ito daw po si PBBM nanood, diba? Ayun, may mga picture talaga. Yung picture ni VP Sara, tila galing yan sa CCTV. Kaya anong motibo dyan, diba? So para sa akin, no, komento ko lang, parang target talaga siya, no? Biruin nyo pagkatapos siyang bawasan ng security, diba? Tinanggalan siya ng 75 PNP, no, escorts, security escorts. Binawasan, no, bagamat may security pa naman siya. Ayan, may mga camera na tumututok sa kanya. So, ano ba yan? Kasama ba yan sa pagpipinta, no, na para pasamain ng BP? Dahil pinagpiestahan po yan, no, ng mga kung sino-sinong vlogger at binigyan ng mga malisyosong mga dahilan, no. Mayroon pa ako nabasa, tumatakas daw. So, anong klaseng pagkokomento yan, tumatakas. Unang-una, paulit-ulit tayo dito. Gabi pa lang po ng bagyo, nakaposisyon na, no, nakapreposition na yung Office of the Vice President, no, yung mga relief goods nila, nakaantabay na. So, practice nga nila yan, sa Davao pa lang bilang mayor, di ba? Practice na nila yon, lalo na ng mga Duterte, di ba nga? Paparating pa lang yung bagyo, no, naka-press conference na. Kakaiba po kasi ngayon sa, administrasyon. Dahil kaya po nagulat yung tao dahil wala naman pong ganung klase ng press conference. Kumbaga nangyari sa mismong bagyo na, mismong binabaha na yung mga tao right after na binaha na yung tao, di ba? So para sa akin, isa sa mga motibo diyan, diversion, dahil nga sa kapalpakan pag-handle nga ng disaster, no, bagamat sinabi ni PBBM na naka-ready daw, no, dahil meron silang natapos na 5,500 flood control projects, di ba? So sa tingin din ni Professor Malu Tikia, tawag dito, yung motibo talaga niyan is hindi maganda para kay BP, di ba? So yun na nga, isa pa, kung galing talaga sa CCTV na naiya yan, tila mataas na tao talagang, no? Sa tingin lang natin, So, hindi natin maiwasang mag-speculate, dahil wala naman silang litratong inilalabas, di ba? Kasi nga, pribado yan, na biyahe ng pamilya. Minsan lang naman bigyan ng privacy, At total naman yung pagkilos, nandyan na, no? Nakaabang na nga dyan. Inulat na nga mismo ng media na nakaabang na yung OBP. Dahil ang OBP natin, or yung ating Vice Presidente, hindi naman yan umiepal, di ba?
Dahil nga po may mga ahensya ng gobyerno o mismo ang Pangulo ang nakatoka, no, sa ganyang klase ng sitwasyon, no, mga disaster na harapan ng bansa nandyan, di ba? Kaso busy yung dalawang opisyal natin, yung defense secretary natin, busy sa pagdepensa sa Pangulo, di ba? Ganon din si Abalos, no, nakasama ng Pangulo dyan na naglibot, imbis na warningan, no, at hingan ng tawag dito ng mga plano ang ating mga local government units na dadaanan ng bagyo, hindi, busy sa pagprotekta sa tawag dito sa video, tila pagkokontrol, no, diyan sa video na sinasabing di naman totoo. Kung di naman totoo, bakit ganun binagbigyan ng importansya imbis maglabas ng warning sa tao? Diyan sila nag-focus, no. So para sa akin, isa sa mga motibo, di ba, yun nga, para mapagtakpan yun yung pero wala talagang lumabas dahil mismo sa bibig ng Pangulo nang galing yung flood control Tapos ngayon, grabe po yung nangyaring baha. Kahit nga hindi naglandfall si Karina, talagang todo baha po tayo. Tapos yung pag-handle nga, tila hindi preparado talaga, no. So yan ang problema. Yun ang hindi nila na-adapt sa Duterte administration na nakaposisyon na, no, pinoproject na ng mga tauhan, no. At nakita nyo naman po ang respeto ng mga tao ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte sa kanya. At ganoon din, no, kapag kinakausap ni dating Pangulong Duterte sa command conference, na talagang nakahanda yung mga tao, di ba? Kasi nga alam nila ang mangyayari pag hindi sila nakahanda Kasi ang mahalaga sa mga ganyan, yung mga datos, di ba? At kitang-kita yung ng Pangulo, alam mo yun, tinutulungan na yung mga tao. Siya naman, naka-aerial inspection siya, no? Naka-monitor siya. Tsaka siya pupunta pagka medyo maayos na. Kaya yung distribution ng mga goods, maayos. Hindi yung kasagsagan ng bagyo, no? Pakaway-kaway ka doon, para kang kumakampanya. So, tapos may mga media pa, no, na nakasubaybay sa kanila. So, para dun sa isang netizen or isang vlogger na natignan lang natin, hindi naman natin pinanood, sobrang sipag daw ng Pangulo. Para nga sa akin, ang trabaho ng Pangulo dyan, mag-oversight talaga, no, mag-monitor. Yung pagpunta niya doon, di naman natin minamasama, okay lang yun. Pero dapat sana inuna yung mga yung mga disaster management people, no, yung magki-clear, no, ng mga baha, di ba, ng mga nasira, di ba. So yun lang po yung ating sa tingin diyan sa video na yan or sa picture na yan na kumalat ni BP Inday. So yun naman po, magkikita po tayo sa mga susunod na content, no. At muli, maraming salamat po. Road to 5,000 na po tayo, no. So kayo na pong bahala, pa-subscribe na lang po kung nagustuhan nyo po ang ating mga video. So stay safe po at magandang araw sa inyong lahat.